Gusto ko lang mag-clarify yung ibang mga bagay na lumitaw sa news. Yung number one, yung ako ay nagtampo. Hindi po dapat yun ang word kasi hindi po ako nagtatampo kay Mayor. Dahil sa pangyayari na sinabi doon sa news. Mali po yung word na tampo. Hindi po ako nagtatampo. In fact, si Mayor napaka-busy, 24 hours, na-collapse na nga halos nung isang beses. Kaya nga, alam natin yung kinalalagyan niya ngayon na influx ng mga tao sa loob na gustong makipagkita sa kanya. Pangalawa naman, sapagkat alam nilang malapit ako kay Mayor, marami din ang mga taong lumalapit sa akin at tumatawag sinasabi yung kanilang mga concern sa akin. Wala naman akong pakialam doon, sana, pero sinasabi ng mga tao yung mga concern nila, kaya gusto kong yun ay ma-input din kay Mayor. Pero dahil sa napaka-busy talaga, naunawaan ko po yun mga kababayan na hindi pwedeng kagad-agad makausap si Mayor. Kaya sinasabi ko sa mga tao na dumiretso na lang. Pero ang iba, gusto talagang sa akin dumaan dahil alam nila malapit daw ako kay Mayor. At sinabi ko naman sa kanila na ako ay wala doon. Pwede ninyong sabihin sa akin at kung magkaroon ng pagkakataon, magkausap kami ni Mayor, ay masabi ko sa kanya yung mga concern nyo sa mga ginagawa nila doon. Iyon ang tunay doon. At sinabi kong wala ako doon, hindi ako kasali doon. So, kung pwede dumiretso kayo, pero yung iba talagang dito sa akin pumupunta. So, ang input ko doon, gusto ko na maipaarating kay Mayor yung mga bagay na yon na hanggang ngayon na hindi ko pa naiparating. Naunawaan ko yun sapagkat ako ay, si Mayor ay masyadong busy. At yung mga pagkakataong yon nung mga ilang araw, masyado nang busy at ilang araw din, busy din ako dito at tumatawag at hindi sila naniniwalang hindi ako makipag-usap kay Mayor o hindi sila naniniwalang hindi ko nakakausap si Mayor sa yung mga concern nila. Sabi ko sa kanila, hindi talaga kasi busy sila at hindi naman ako nakasali doon. Pangalawa, yung pagkatapos nun, ako ay nagkaroon ng chance na sana makausap si Mayor pero na-cancel yung schedule doon sa Prayer Mountain. So, mula noon, ako ay nagkaroon ng schedule for prayer and fasting. Prayer and fasting for the nation and for Mayor and for the leadership of our country. Malalim yung aking tinatawag na prayer and fasting, talagang deep prayer and fasting na hanggang ngayon nga hindi pa ako masyadong nakakain ng mabuti. Ngayon nga lang ako lumabas at ang unang-una ay kayo ang aking nakaharap. At marami ang nagtanong kung ano raw ang idinalangin ko doon sa ginawa kong prayer and fasting. Ang ginawa kong prayer and fasting ay panalangin para sa ating bansa at para sa ating bagong darating na leadership sa pamumuno ni Mayor, na sana ang bansang ito ay tulad ng inaasahan natin, darating na sa tunay na pagbabago at pagpalain niya ang bansa natin sa bagong pamamahala.
lalo na ng aking kaibigan na siya ang magiging pamuno natin. At idinalangin ko rin na pagpalain si Mayor Duterte, palakasin ang kanyang katawan, bigyan siya ng tamang karunungan, at bigyan din ang pamilya niya ng kalakasan, proteksyon, at pagpapala na mula sa langit, na sana sa kanyang susunod na pamamahala ay magkakaroon ng inaasahan natin na sinabing pagbabago sa ating bansa na makikita natin tulad sa ating inaasam-asam. Iyon ang aking malalim na dalangin at pinahayagan ako ng Ama na ang lahat ng mga, aywan ko kung yung iba susunod sa akin, I call for national prayer and fasting sa all kingdom members, all kingdom citizens. A national call for prayer and fasting. So, yun ang aking mga dalangin. At isa rin, yung baka na misunderstood na yung friendship namin ni Mayor ay nagagamit ko against public interest or not good for public interest. Baka po yun may nakapagsabing ikokorek ko lang po kasi pareho po kami ni Mayor na nagbabantay sa public interest. Ako rin po bilang kingdom leader, ganun din po ang aking value o aking tinatayuan na meron din akong kingdom interest na kung sino man ang nakapalibot sa akin, malapit man o hindi, pagka ang aming pagkakaibigan ay hindi ayon sa kingdom interest, ay hindi ko po sila uunahin. Uunahin ko talaga ang kingdom interest. Kaya si Mayor, sa values na yon, ay pinupuri ko siya sapagkat sinabi niya yon na ang tanging kanya lamang na uunahin ay ang interes ng ating bansa. At to the extent na masasacrifice yung pagkakaibigan kung ito ang makakapag-interfere, ganun din po ako. Kaya ako po'y naniniwala na sa values na ito ni Mayor na inuuna ang bansa ay nagkakasama po kami. Wala po akong tutol doon. Yun po ay dapat talaga na mangyari. Kahit na ako, kahit kaibigan ako, kung ako ang nakakaharang sa national interest ng ating bansa, ako na mismo ang aalis. Ako na mismo ang iiwas upang hindi ako makahadlang doon sa national interest na ngayon ay tinitingnan ni Mayor, hindi bilang Mayor lang, kundi talagang isang pamuno ng ating bansa. So, kung ano po yung mga naririnig natin na mga misunderstandings o kung ano man yung mga naririnig nating mga controversies na kung minsan ay namin misinterpret, yun po ay mga maliliit na bagay lang. At ako, ang pakikipagkaibigan ko kay Mayor, mula't mula pa hanggang ngayon, lalo na, ay magpapatuloy at aasahan po ninyo na ako at ang Kingdom Nations Ministry ay magpapatuloy na mananalangin sa success ni Mayor Duterte bilang ating bagong Pangulo. Sinabi ko na nga, noong nandito kami, nung nanalo siya, sabi ko ngayon, na panalo na si Mayor, ang susunod natin na idalangin ay ang kanyang success. Na kung bibigyan siya ng Diyos, Ama, ng 6 na taon upang siya ang mamuno sa atin, ay magsasaksid lahat ang kanyang gagawin. Kaya yun ang isa sa aking idinalangin sa prayer and fasting. Ang success ni Mayor Duterte sa kanyang pamamahala. So, kahit medyo
mahina pa itong boses ko. Galing po ako sa bundok at 5 araw ako doon. Medyo semi-dry fast yung fasting ko sa pagdulog sa Ama. Yun po ang mga concern na idinalangin ko. Ngayon, medyo meron ng peace ang aking puso na nasabi ko ito sa inyo at ako po ay babalik na sa aking ministry na medyo na iwan kong sandali dahil tumulong po tayo sa kampanya hanggang makapanalo ang ating kaibigan. At ngayon, full na po na ako'y babalik sa aking kingdom ministry. Pero ganun pa man, makakaasa po kayo na tayong lahat bilang Pilipino magkakaisa sa National Prayer and Fasting. Kung kailan nyo magagawa yun, kami, may schedule na kami dyan sa National Prayer and Fasting na ito na ang uunahin natin yung sinabi ng ating mayor, ang interes ng ating bansa na nasa kanyang mga kamay ngayon. Malaki pong responsibilidad ang pagiging presidente ng bansa. Kaya kailangan ang lahat ng dalangin, kailangan na ibigay sa kanya. Hindi lamang ito Davao City ngayon, kundi buong bansa haharapin niya. Maraming problema, maraming haharaping mga dapat na isolve na problema. So, he needs all of us, especially he needs all of us to pray for him. Ito po yung aming masasabi ngayon, aking masasabi ngayon na gusto kong malaman ng buong bansa. We are squarely behind, as you know, from the very beginning until now. Supported ko po yung public career ni Mayor Duterte from when we became friends 30 years ago hanggang ngayon. At siya ay naihalal at natupad po yung ipinahayag sa akin ng Ama 18 years ago that he will win by a landslide. Kalooban ng Ama yon. At ngayon, idadalangin ko po at tayong lahat na we will back him up with our prayers ng lahat ng kanyang desisyong gagawin ay magkakaroon ng tagumpay. Kasi ang tagumpay niya ay tagumpay din ng buong bansa. So, nagpapasalamat ako sa inyong pagpunta po rito at 2 minuto lang po ang natitira sa akin. Alam ninyo kung lilipad tayo, meron tayong slot, hindi tayo dapat malate. So, salamat po sa inyong pagpunta rito na pinaunlakan ninyo ako upang ito ay aking maisabi sa mga sandaling ito. Marami pong salamat sa inyong lahat.